Hello guys, for today's video nga pala, nagbabalik tayo. Happy weekend nga pala sa lahat at another week na naman dito sa UK guys. So, siyempre, wala tayong ibang magawang vlog. So, mamaya may pag-uusapan tayo guys about sa trabaho. So, before that, nagsaing muna ako at you know. So, bago natin pag-usapan, luto muna tayo ng agahan, kape. So tara, samahan niyo ako sa araw na to. Saing, tapos okra on top. Legit yan guys, oh. Saka meron din tayong panghimagas dito na saging. So mahilig din kami ng saging guys ito. Maaliwalas ang panahon ngayong umaga guys. So walang ulan, mahangin lang sa labas. At yung hangin na yan, napakalamig ng hangin na yan. Yan yung nagbibigay ng lamig guys. So kahit ganito maganda yung panahon, asahan na sa labas ang lamig talaga. So para sa ating pamainit guys, ito kape na hahaluan natin ng konting gatas. Ito yung gatas nila dito, gatas ng baka. So tara, timpla natin. So lagyan muna natin ng tubig. So dito nga pala, ang ginagamit lang namin dito is ito, yung tap water. So hot and cold to siya, depende na lang sa'yo. Ito yung cold at saka yun ang hot sa kabila. So dahil mag-iinit tayo ng tubig, so cold lang. Tapos lagyan lang natin ng konti. So ito, tama na yan. At saka ito na. At lagay natin dyan. So diba, on na dyan. Init ng tubig. Ang tap water kasi dito guys, kunting idea lang is ito kasing cold niya. Ito, grabe ang lamig nito. Oh. So ang ginagawa namin pag naghugas kami ng pinggan, which is talagang hot ang ginagamit namin kasi napakalamig niyan. At nung dati, nung hindi pa kami nakabili nito ng filtered na pitsil, dyan kami umiinom kasi malinis naman dito guys yung tap water nila dito. So pwedeng inumin yung tap water nila, tsaka refreshing pa kasi ang lamig, parang nilagyan mo ng napakaraming ice ba ang tubig. So ngayon, ang ginagamit naman namin ngayon is ito na yung filterized na pitcher. So ito na yung ginagamit namin. Yan. Mura lang to, nabili namin sa Poundland. Kasi may may halong chlorine din to guys. Itong tap water nila dito. So dito talaga may iwasan na malalasahan mo yung chlorine. So kahit pa paano dito, mafi-filtered niya yung chlorine taste at iba pang mga kunting mga particles. So yan yung ginagamit namin na inumin. So ito yung iinitin natin yung ulam guys. So meron dito, puro chicken to eh. Kunting buttered chicken. At saka meron dito yung adobo, konti. So ilagay lang natin dito sa microwave. So tabi muna natin tong kape at gatas. Pasok na natin dito at lagay lang natin sa 2 minutes. So okay na itong isa. Yan na, nainit na natin yung isa. At ito namang adobo. So same rin. While nag-aantay tayo dito na mainit guys yung adobo, timpla na natin yung kape.
Ayan na. Tapos na nating initin. So ito yung ulam natin for today's breakfast guys. So ito yung sobra kagabi. So dalhin na natin sa mesa. So ngayon, magla naman tayo ng kape. So itong kay Macy's guys, half lang to guys, half. Hindi natin to iubos. Yan. At saka itong sobra, ilipat natin dito sa kabila. Tapos may sobra pa dito ng isang kahapon. Dito na to sa akin. Yung half. So bali isang ganito sa akin. Tapos init na tubig. Half lang din. Kasi half yan. Milk ang magpapaano niyan. Maliit pa. Ayan. So natin. Patimpla ng maganda. Ang kape. Para ang lasa guys, may kunting parang Starbucks ba? Diba? Nagkakape din tayo, so hindi yan mawawala sa everyday life natin. So tara. So luto na yung sinaing natin at saka yung sinabay natin na okra. So una, kunin lang natin itong mga okra. Ito. Okay. Sa Asian lang namin to, na Asian store namin to nabibili dito guys. Itong okra. So ito lang po. 2, 4, 6, 7 pieces lang. Okay na to. Goods na. So yun guys, nagbabalik tayo. Hindi ko na na-video yung kumain kami kanina guys kasi pabilisang kain lang. Tsaka balik tayo dun sa pinaka-main topic natin for today is about dun sa Sabado na trabaho. So in general guys, dito sa amin nga pala is 5 araw sa isang week kami nagtatrabaho. So Lunes hanggang Biyernes. General na schedule talaga namin sa isang week. Noong October, so meron tayong tinatawag na seasonal ng mga baka, which is masasabi ko na itong mga months na to, dito nag-uumpisa yung production season. In-update na kami. Hindi ko lang alam kung lahat ba kami talaga in-update ba, kasi siyempre ako, naka-receive ako na in-update na sinabihan na meron na daw pasok kami sa Sabado. So may pasok na daw sa Sabado. At yung Sabado na yan guys, kung baga 6 na Sabado lang. Kung baga ngayon lang talaga yan, kasi last year naman hindi naman namin yan na abutan sa batch ko. So may ibang batch na nakapag Sabado work dati, yung mga nauna sa amin. So ako, hindi namin sa batch ko, hindi namin naabutan. So ngayon pa lang, so first time namin ngayon na nagbago yung work schedule na mangyayari, kasi usually sa amin kasi 5 araw lang. So ngayon, kung baga mandatory siya, sabi kasi doon pag hindi mo papasukan, which is parang regular din na parang kung hindi ka papasok, absent ka. Ngayon, para sa akin, ang magiging pros and cons niyan is ito. So unahin muna natin ang magiging cons niyan is simple lang naman, nakasanayan namin na 5 araw sa isang week ang trabaho namin
Sabado at Linggo, dalawa ang rest day namin. So ngayon ang mangyayari dyan is magiging isa na lang ang rest day kasi Sabado may pasok na. So ewan ko lang if how long ang isang araw niyan sa Sabado, if either 7 oras lang ang trabaho niyan or malalaman natin yan kasi hindi pa naman, mga next week pa. At saka ano pa ba yung magiging cons niyan? Kami nakasanayan namin, which is yung iba din kasamahan namin dito, na yung Sabado is yun yung time na mag-grocery, pupunta ng city at saka mamimili para sa weekly na groceries. So ang mangyayari dyan, pass muna yan. Ang mangyayari is if ever na maaga matapos sa Sabado ng hapon, so depende na lang, or either sa Sunday na lang. So adjustment, pwede naman niyang i-adjust. So depende na lang. So yan lang yung sa tingin ko is kung ba kunting cons dyan sa dalawa. Pero ang positibong epekto naman dyan is ito. Una, dagdag boost yan sa mga workers, lalo na sa amin mga Pilipino. Siyempre, kung ang kadalasan na nakukuha lang namin sa 5 araw is 38 to 40 na oras, dahil dyan madadagdagan ng konti. So malaking bagay na rin kasi dagdag, to make it straight, dagdag yun sa sahod talaga. Idagdag ko lang nga pala dun sa sa cons, meron palang sinasabi na yun nga, pag malaki daw yung talagang medyo ang tax dyan, lalaki talaga kasi medyo lalaki din yung kung baga magiging net mo dyan. So isa pa pala yun sa cons, yung tax ko konting bahagyang tataas ng konti, pero it's alright, okay lang yan kasi ang importante naman dyan is yung talagang pinaka main na pinaka yung pinaka makukuha mong sahod talaga medyo lalaki kasi may dagdag oras. So kumbaga pang overtime na rin ba. So ano pa ba ang pros? So yun. At saka siyempre yung mga kasama natin dito, kami siyempre na-excited din kasi yun nga, malaking bagay na din yun kaysa naman nakaabang lang sa bahay. So what if i-work na lang kasi hindi naman yan forever talaga. So buwi naman na lang din. So okay na okay talaga yan para sa amin. Napagod kasi isang pahinga mo lang yan sa Sunday, mawawala na naman yan. So panibago na naman Monday to Saturday. So 6 lang naman na Sabado. So which is magtatapos yan by mga mid-November siguro to 3rd week. So yun lang guys, yun yung konting update lang natin for this week. Bago natin tapusin ang video natin for today guys, may sasagutin lang tayo dito na kababayan natin na nakasuporta. Ang tanong niya is ito sa taas. Tanong niya dito, sir, yung interview ng employer basic lang ba? Sabi ko dyan is tanda ko nung sa akin hindi man ako in-interview, pero nung may in-applyan ako dati before nun, na doon ko nasubukan na in-interview ako, mga basic lang naman na katanungan ang tinatanong sa'yo. At wala namang masasabi natin na mga mahihirap na tanong, which is yung ang medyo masasabi lang natin, ang medyo lang is yung pagsagot natin, which is English kasi tapos yung pag pa nila napaka-islang, so medyo doon lang tayo nahihirapan na intindihin sila at yung isasabi natin sa wikang English. So para sa akin, interview boss, walang problema yan boss. At ang kaba normal lang yan, pero isipin lang natin na para hindi tayo ma-mental block, huwag masyadong maging kabahan. At kahit wrong grammar yung English natin, basta ang importante
may express lang at ma-explain lang natin sa kanila ang pinupunto, okay na yun, goods na yun boss. So huwag kang matakot sa interview, maging confident ka lang para hindi tayo ma mental block sa kung ano man yung sasabihin natin or isasagot. So yun lang po. So shout out sa iyo boss Dairen Clamaro. Yun lang yung mabibigay natin advice dyan boss Dairen, at sana'y matupad yung mga pangarap mo at makapunta sa pinapangarap mong bansa. So sa mga kababayan natin dyan, maraming salamat, at kung may mga katanungan kayo, huwag kayong mahiyang mag PM dito sa comment section or sa inbox pa natin, kasi pag may oras tayo sasagutin natin yan mga bossing. So hanggang dito na lang po tayo para sa week na to. So maraming salamat.